Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Pagdadalamhati sa mga kriminal, katahimikan sa mga biktima ng pulburon adictos. Ito ang reaksyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte kaugnay ng pagbubukas ng AGK Museum sa Senado, isang hakbang na ayon sa kanya ay nagpapakita ng pinipiling pagdadalamhati at paglimot sa iba pang mga biktima ng karahasan dulot ng ipinagbabawal na gamot. Mariing binatikos ni Pulong ang pagbibigay parangal ng Senado sa mga tinatawag niyang so-called heroes of AGK. Iginiit na ang nagaganap umano sa loob ng Senado ay hindi tunay na paggunita, kundi isang anyo ng selective mourning and convenient amnesia. Ito ang payag ni Pulong. What we are witnessing inside the halls of Senate today is not remembrance, it is selective mourning and convenient amnesia. Ayon pa kay Pulong, habang may exhibit at seremonya para sa AGK narrative, tuluyan namang nakaligtaan ang SAP 44, mga pulis na nasawi sa tungkulin. Sabi niya, they choose to put on display the so-called heroes of the AGK narrative, yet they refuse to even remember the SAP 44, men who followed orders, entered hostile territory, and never came home. Sabi, January 25 kasi yung anniversary ng SAP 44, mga bayani. Senado, mas inunang hinalala ang mga biktima kuno ng AGK. Binigyan din ng kongresista na wala umanong kahit anong simbolikong pagkilala para sa SAP 44. No exhibit, no candles, no speeches, just silence. Kasabay nito, question din ang umano'y katahimikan ng Senado sa sinapit ng mga inosenteng biktima ng pulburon, mga pamilyang nagkawatak-watak at mga batang nadamay sa karasang dulot ng adiksyon. Sabi niya, ipinapakita nila ang matinding pagdadalamhati para sa mga kriminal, ngunit nakakabinging katahimikan sa tunay ng mga biktima ng pulburon, mga batang basta biktima ng adiktos at pamilyang winasak ng pagkakulong. Itinaas din niya ang tanong ukol sa mga pulis at sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Paano na ang mga pulis na araw-araw lumalaban sa kriminalidad? Paano na ang mga sundalong nakipaglaban at nagbuwis ng buhay laban sa mga terorista at NPA para ipagtanggol ang bayan? Sila ba ay hindi dapat alalahanin? Para sa kanya, malinaw umano ang tunay na layunin ng ganitong uri ng paggunita. The selective empathy exposes the truth. This is not about human rights. This is about politics. Ayan, agree ako niyan. This is part of the grand narrative to destroy the Duterte and destroy VP Sara by 2028. This is not about justice. This is about rewriting history. Dagdag pa niya, hindi raw maaring kondinahin ang mga naging bunga ng giyera kontra pulburon habang binabaliwala ang mga ugat ng problema. You cannot condemn the consequences while ignoring the cause. Sa huli, iginiit ni Pulong na nararapat sa sambayanang Pilipino ang isang balanse, tapat at buong pagtingin sa kasaysayan. The Filipino people deserve truth, balance, and honesty, not theatrical displacement to sanitize failure and demonize result.
medyo na ito, nadismaya ako nung mabasa ko kahapon ba yun nagsimula. Hala, JK Museum kuno na puros mga picture man lang. But anyway, karapatan naman na yan ng Senado. Parangalan nila. So be it. But, ang taong bayan ang maghusga. Agree ako sa sinasabi ni Congressman Pulong na this is about politics. Preparasyon lahat ito sa 2028 para ipaalala sa taong bayan na ang Duterte administration ay masama. Delikado ang bayan pag makabalik ang isang Duterte sa Malacanang. Kaya mag-isip kayo sa 2028. Yan ang nakikita kong mensahe niyan. Well, kanya-kanyang pananaw. Umalis si Tatay Digong natin sa Malacanang, pinaka-highest rating, 81%. So they are trying to destroy the image of Tatay Digong para ma-destroy din nila ang image ni BP Sara. But ang taong bayan, may mapapaniwala nila, of course. Kaya lang, ang nakakarami, hindi na. Sa huling survey ng WR Numero, ang pinakamalaking grupo ngayon, partisan group, mga naniniwala, nagmamahal kay Pangulong Duterte, kay BP Sara. 34%. Ang mga makamarkos, 15% lang. Ang mga kakamping, 12% lang. Yung remaining 39% neutral. So, itong neutral na 39%, yan ang tinatarget nila na sana makonbinsin nila ang 39% na masama ang mga Duterte, huwag niyong botohan. Sige. And you will know the truth, and the truth shall set you free. Sige, sirain niyo ang mga Duterte. You can never put a good man or woman down. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mauni ang matagaan, anak ni ante. So, to si ante. So, ang iyang anak ang nagpasan. So, pagkaluoy gud nila ante kay likuan ng balayo. So, muna yung itsura sa balay ni ante. So, ante, muna imong pinaskuan. Merry Christmas. So, muna mong tabang gikan sa Ginoo. So, muna lang kahimtang sa ilang buhan. So, muna kahimtang nila ante. So, kung maulan, so, tuluan na gid sila. So, gipang sapahan na lang o mga linsen nga daot. Kay para kung ulan, dili sila tuluan. Ako pasalamat ang nakaabot ang panalangin diri sa ako. Basta di ay wala ko namatay sa sakit kay mo di ni akong gihulatan nga na ay motabang sa ako. So, pila na imong edad ante? 50 na So, na kay mga anak. na So, pila ka buk imong anak ante? walo So, 8. So, tanan na sila ng eskwela ante. tanan. Ay. So, unsa di inyong pangunubihian ante? Andra ka nang gabuhi ra og manok. Mag-uuma lang mo. Mag-uuma ra, magdaro. Dili sad amo ang kabaw kay gihilam ra sa amo. So, nganong karon pa mailisdan ang inyong atop ante o giyero? Karon pag yun Yeah. tungod sa among kalisod. Ako na ay among kwarta ko tog kagid sa bugas nga ipalit nga tig usa ra ka gantang. So, asa da imong bana ante? Ko sa uma. So, nagtrabaho ang imong bana.
So ante dako kayong pasalamat mo to ang among gihatag sa imuha nga atol pagyud sa Pasko ug Merry Christmas kay ante. God Salamat sa bless. Ginoo. Okay.